Isa sa inaabangang proyekto na tutugon sa problema ng bansa sa transportasyon ay ang Metro Manila Subway Project. Ayon kay Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez, sa kasalukuyan ay nasa 90% na ang natatapos nila sa right-of-way acquisition. Dagdag pa ng kalihim, nasa 100% na natatapos sa tunnel mula sa Valenzuela City hanggang sa Quirino Avenue Station at sa North Avenue hanggang sa Tandang Sora. The overall status po ng ating subway ngayon is around 60%. That's the overall status, no? Pero po yung ating sinasabing construction progress, no, is mga siguro 32% lang. Ngayon po ang maasahan natin by 2028 bago po matapos ang termino ng ating Pangulo, at least from Valenzuela hanggang Quirino Station po. Ayan po ay makakaasa tayo na makikita natin yung demonstration run. Sakaling matapos ang buong proyekto, tinatayang nasa 519,000 na pasahero kada araw ang kaya mabigyan ng serbisyo nito. Mapapaikli rin sa 41 minutes ang biyahe mula Valenzuela hanggang sa Ninoy Aquino International Airport mula sa mahigit isang oras na land travel. Samantala, tinatarget din ng DOTR na sa second quarter ng 2027 ay magkaroon na ng partial revenue operation ang 12 istasyon ng MRT Line 7. Ito ang nasa mahigit 22 kilometers na railway project na tatakbo naman mula sa Quezon City hanggang sa San Jose del Monte, Bulacan. And for first year, that is 2027, we're expecting na ang gagamit po dito is around 300,000 passengers, 350,000 passengers for the first year. Daily po yun, ganun po karami. Ngayon po, parati ko nga po ginagawang ehemplo. Kung ang sasakyan merong 5 pasahero, sa kabaan ng Commonwealth na lang po, kapag ang gumagamit po ng MRT 7 natin by next year, aabot ng 300. Sabihin, conservative po ang bilang natin. 60,000 po ang matatanggal dito sa ating Commonwealth. Bukod dito, target din ng DOTR na sa December ng 2027 ay magkaroon na ng partial revenue operation ang Valenzuela City to Malolos Bulacan segment ng North-South Commuter Railway. Ang NSCR ang pinakamahaba namang railway project na tatahak mula sa Clark, Pampanga hanggang sa Calamba, Laguna. Sakaling matapos ang buong NSCR, ang dating higit 4 na oras na biyahe mula Clark hanggang Calamba ay magiging 2 oras na lamang. Kaya rin itong magsakay ng nasa tinatayang mahigit 800,000 na pasahero kada araw. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.